guys, magandang umaga po. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Araw ng Martes ngayon guys at medyo meron pa tayong half an hour na bago mag-login. So, makikipagkwentuhan na naman ulit ako sa inyo, pero bago ako makipagkwentuhan sa inyo ay unang-una ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong panunood ng aking video at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Iniimbitahan ko po kayong isubscribe ang channel ko at pakipindot nyo po ang bell button at piliin nyo yung all para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Basta ako guys, ako as long as na kaya kong maiwasan yung hindi magandang, alam nyo na, paulit-ulit kong sinasabi ay talagang sinusubukan ko talagang iwasan yon. Pero kung mayroon man, pasensya na kayo. So ngayon guys, ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa kay Daddy Frankie at sa kanyang asawa na si Mami Rochelle. At siguro maliban sa kanila, mayroon pa akong ibang napansin dito sa kanyang mga beneficiary. Oo. Ang napansin ko dito ay pareha silang mababait na mga anak. So, unang-una guys, ang aking masasabi dito sa mag-asawa na ito, si Daddy Frankie at saka si Mami Rochelle, ay sa lahat ng mga vlogger na napapanood ko na couple, sila yung nakita ko na hindi sila magulo, hindi sila, si Mami Rochelle mabait, hindi siya bungangira, katulad ng ibang napapanood ko na mag-couple, nakikipag-away kung karakanino. Yun ang nakikita ko sa kanila. Nakikipag-away sila sa mga sponsor, kung ano-ano man. Nakikipagtalak, ano ba yung nakikipagpaligsahan talaga. Pero si Mami Rochelle ay minsan, naalala ko guys, nabas din siya minsan, di ba? Yung tungkol doon kay Kuya Oliver. Para sa akin, hindi rin talaga maganda yung ginawa ni Mami Rochelle para sa akin din. Pero medyo sumablay siya doon. Pero all in all guys, napaka magandang ano to si Mami Rochelle, hindi siya nakikipag-away, tsaka ano sila, ang ina-appreciate nila kung ano man yung kanilang pagkakamali, ina-appreciate nila yon at nakikita ko naman na ganun, na-appreciate nila dahil binabago nila guys, oo, binabago nila. 'Di ba nung nakaraan kong video, sabi ko nga si Daddy Frankie ay parang siga-siga style at yun nga, parang inano ko pa siya kay Katikram. Siguro kapag nakikita naman yun ni Daddy Frankie yung ating mga comments tungkol sa kanila ay parang binabago naman niya. Pero minsan talaga may mga pagkakataon na parang ano siya, ano bang tawag doon, marami siyang energy si Daddy Frankie, marami siyang energy, kaya minsan siguro ganyan. So siguro yun na yun si Daddy Frankie. At si Mami Rochelle naman ganun din, mabait. Si Mami Rochelle maganda pa. Oo, maganda si Mami Rochelle, mabait, kaya maswerte din yung mga empleyado nila kasi pareha silang mag-asawa mabait. Hindi sila katulad nung napapanood ko, ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan, na mahilig silang makipag-away, papantiro talaga sila. Ano ba yun? Yung tawag doon. Ano talaga sila, sabayan talaga sila. Hindi nila, mahirap nilang tanggapin. Kung nagkakamali sila, mahirap, parang hindi nila matanggap. Parang, ang tingin nila sa sarili nila ay palagi silang tama. So, ayaw ko na lang guys magbanggit ng ano. Pero ayun lang naman ang napapanood ko. Si Mami Rochelle, ano siya, mabait. Kaya tingnan mo, na gagawa ni Mami Rochelle na paliguan yung kanilang mga dating sponsor, di ba guys? Hindi siya, siya lang talaga yung nakita kong ganun sa mga vloggers na napapanood ko, sa mga charity vloggers. Si Mami Rochelle lang talaga ang nakikita ko na ayun, na nauutusan ni Daddy Frankie na, ayun, paliguan mo siya, o ganyan, ganito. Alam mo guys, hanga ako dito sa mag-asawa na to. Oo, hanga ako.
hindi sila, lalo si Daddy Frankie, pero si Daddy Frankie, given na yan kasi ano siya, nagtrabaho siyang caregiver. So alam niyo naman yung ibang mga trabaho ng mga caregiver, ganyan yung mga hindi naman nakakakilos, tinutulog. Kaya sanay kumbaga si Daddy Frankie sa mga ganun. Ako nga, hindi ako sanay sa ganyan. Si Daddy Frankie, sanay kasi siya dahil nagtrabaho siya ng caregiver sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Israel. So, ayun guys. Kaya, hindi siya, yung barang sabing mandiri ba, hindi siya ganun. Kasi nga, nasanay na siya sa trabaho niya noon. At si Mami Rochelle naman, parang okay lang, todo bali naman. So, anyway guys, tapos na tayo dito sa mag-asawa na ito. At ito naman yung aking isusunod na napansin ko. Sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, si Ate Nida at saka si Dangdang, si Ate Dangdang, mababait sila. Hindi sila mapagsamantala. Lalong-lalo na si sila halos pareha sila ni Ate Dangdang at saka ni Ate Nida. Parang kapag marami nang naibibigay si Daddy Frankie, parang sila na yung ayaw tumanggap. Napakasarap panuurin, napakasarap, oo. Hindi katulad nung isa doon na kahit hindi siya beneficiary, masyado siyang demanding. Alam nyo na yun guys. Alam nyo na yun guys. Yung pisngi ko guys, kinuskus ko kasi yan nung sabon na binili ko sa para mawala yung mga pikas-pikas ba. Meron akong ginamit na sabon na umuubra pala kapag talaga sineryoso mo yung paggamit ng sabon na yun. Maganda pala talaga, oo. Kasi dati matagal na yun naka-stack sa akin. Pero hindi ko ginagamit, pero ngayon siniseryoso ko na. Alam mo, pang 3 days ko pa lang yun ginamit. Kaya yan, mamula-pula yung aking pisngi. Oo. Pero wala akong makeup guys. Talagang, siguro, ang ginawa ko kasi sa sabon na yun, i-reveal ko sa inyo. Inaano ko siya, hindi ako gumagamit ng ganito tuwalya, hindi. Meron akong ginagamit na special na pangmukha talaga na kinukuskus ko lang doon sa sabon. I-reveal ko siya pag nasa bahay ako guys, siguro mga Saturday, wala akong pasok. Friday, wala rin akong pasok kasi holiday ako. Tapos, i-reveal ko yun. Marami sa Pilipinas kasi sa Pilipinas ko yun binili. Marami din sa online. Oo, marami din sa online, marami din sa Pilipinas. Talagang hindi ko talaga siya sineryoso dati. Ngayon ko lang siya sineryoso na gamitin kasi nga mayroon akong pag-a-attend na kasal. Oo guys, kasal. So ayun na nga guys, yan, napunta tayo sa ibang topic. Napansin ko lang kasi yung aking mukha mapula. Yun nga, si Ate Dangdang at saka si Ate Nida, hindi sila mapagsamantala. Nakaka-proud, di ba? Ang sarap tulungan yung mga ganitong tao na marunong makontento sa binibigay sa kanila. At kapag na-feel nila na parang sobra-sobra na yung binibigay mo, sila na mismo yung pumipigil sa taong nagbibigay. Oo. Pero hanga rin ako dito kay Daddy Frankie dahil napaka-transparent niya talaga. Actually, yung mga sponsor, hindi niya yun kinukuha. Di ba kasi yung mga sponsor, ito ibigay mo to sa ganito, talagang ibinibigay niya. Napaka-transparent niya. At saka di ba, yung kumikita siya ng katulad ng ginagawa niya kay Ate Nida, di ba, nagbibideo siya, kumikita yung video niya, malaki ang views ng kasi syempre kikita siya sa TikTok, kikita siya sa Facebook, kikita siya dito sa YouTube. So, doble-doble ang income ni Daddy Frankie sa bawat content na ginagawa niya. Tapos, yung mga kasamahan niya pa, siguro nagbibigay yan ng mga 10% sa mga kinikita nila sa YouTube, bukod pa sa pasahod ni Daddy Frankie. So, di ba guys? So, siguro, hindi ko alam. Kasi, ganun ang nakikita ko dati sa, sa ibang content creator, sa ibang vloggers ba. Meron ako dating nakausap na na ang sahod niya raw ay 10,000 kay basta pag ikukwento ko sa inyo. Kaya umalis siya doon.
Tapos, oh, ito nga guys, oo. So, malaki talaga yung kinikita ni Daddy Frankie kung tutuusin sa bawat video ni Ate Nida kasi ang laki ng views, malaki. Kay Kuya Oliver, malaki rin yun kasi umabot ng millions. Oo, yung view ni Kuya Oliver. Pero yung pera naman ni Kuya Oliver, halimbawa, nag-content yun, pinagamot niya naman si Kuya Oliver. So, malaking halaga yun. Pabalik-balik sa hospital. Tapos, yung mga gamot niya pa. At yung mga ibinibigay naman kay Kuya Oliver na mga pera, ayun, inipo naman ni Daddy Frankie. Kahit piso, hindi niya yun binawasan. As sabi niya, so, para ipapagawa rin ng bahay ni Kuya Oliver. So, ayan, naunahan pa ni Ate Nida. Ang bagal naman kasi yung mga kapatid naman kasi ni Kuya Oliver, ewan. Oo. Pero ito talaga, hanga talaga ako dito sa dalawang ito, kay Ate Nida at saka kay Ate Dangdang. Sobra silang sobra-sobra nilang na-appreciate yung binibigay ni Daddy Frankie. So, ayun guys, parang, alam mo ako, lahat ng mga videos ni Daddy Frankie, hindi ko yan pinapalagpas. Kay Kati Kram, hindi ko rin yan pinapalagpas. Oo. Meron din akong mga ibang pinapanood, kaya nalalaman ko na puro away-away. Alam mo guys, ako kasi hindi ako marunong makipag-away. Oo. Pero minsan kapag wala talaga akong naiko-content ko rin sila, ganyan. Kaya, pasensyahan nyo na ako guys ha. Kung mayroon akong nasasabing hindi maganda sa pandinig ninyo, sorry. Ngayon pa lang, nagsusorry na ako. Oo guys. So, ayun lang guys yung aking napansin at napapahanga lang talaga ako dito sa mag-asawa na ito, kay Daddy Frankie at saka kay Mami Rochelle. At dito sa dalawang napakagagandang mga dalaga na tinutulungan ni Daddy Frankie. So, ayun lang guys, ulit, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan nyo naman po ang aking channel at pakipindot nyo po ang bell button at piliin nyo yung all para ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko. Siguro kung Friday o kaya Saturday, i-reveal ko guys yung sabon. Sobra akong na-amaze sa sabon na ginamit ko. Ngayon ko lang talaga yun sineryoso. Matagal na yun sa akin. Actually, pinabili ko pa yun sa Pilipinas noon. Gumastos ako para lang magkaroon ako ng sabon na ganun. Siya, made in Thailand. Pero sa Pilipinas ko siya pinabili ko sa Pilipinas. At hindi ko siya sineryoso, pero ang ganda guys sa mukha. Wala akong makeup kasi bawal nga ditong mag-makeup. Pero tapos yung labi ko naman guys, konting, yung Vaseline, tinunaw ko siya. Tapos yung mga tira-tira kong mga magic lipstick, inilagay ko doon. Yun ang nagiging lipstick ba yun? Yung ganyan, yun. Yung Vaseline, yung mga tira-tirang magic lipstick ko, hinalo ko doon sa Vaseline. Tapos yun ang nilalagay ko sa aking labi. Pero para medyo matagal matanggal yung yung lipstick ba. Pero kapag gusto nyo naman na mapula-pula ang inyong labi, meron din ako dyan ginagawa para hindi mangitim ang labi nyo. Sa susunod, pag wala akong pasok, lahat na mga i-reveal ko guys. Kasi pag ni-reveal ko yun guys, ibig sabihin, gumagana yun. Sa akin gumagana. So siguro, isi-share ko din para matry nyo din at hindi naman siya kamahalan. Kung meron kayong Vaseline, tapos meron kayong mga nyo lang, ipapakita ko sa inyo guys, i-reveal ko. Di ba meron din ako mga content minsan na inaano ko yung aking mga ginagamit kasi tumatanda na rin ako guys, sa totoo lang. Para makaiwas tayo sa mga kulukulubot. Pero ito talaga, na-amiss talaga ako sa sabon. Kaya napansin ko yung mukha ko. Sabi ko, parang kinis-kinis naman. Para sabi ko, ang pula-pula naman. Sabi ko, parang may makeup, di ba? Maganda. Syempre, kahit na tayo tumatanda na, medyo magpaganda pa rin tayo ng konti para hindi tayo kaagad na nalulusyang. Oo guys, baka mamaya na naging busy na tayo sa buhay natin, hindi na natin naaalagaan. Ako minsan ganun kapag marami akong trabaho, minsan hindi ko na napapansin yung aking sarili. Pero ngayon ko lang napansin dahil nga mag-a-attend ako ng kasal, kaya kailangan gusto ko medyo maayos naman yung aking itsura. Kasi mga ibang lahi yun
Oo, walang Pilipino doon maliban sa ako. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Sobrang salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang. See you on my next video. Bye-bye.